Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikapitong kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ligawan sa Azotea. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Isang umaga, sina Maria Clara at Tia Isabel ay nakapagsimba na. Pagkatapos ng almusal, lahat sila ay may kani-kanyang gawain. Naglinis si Tia Isabel, binasa ni Kapitan Tiago ang mga dokumento tungkol sa negosyo, at nanahi si Maria Clara habang nakikipag-usap sa kanyang ama upang malibang dahil sa kanyang kaba sa pagkikita nila ng kanyang nobyong si Crisostomo Ibarra. Naisipan nilang magbakasyon sa San Diego dahil malapit na ang pista doon. Dumating na si Ibarra at hindi mapigilang kiligin si Maria Clara. Sa tulong ni Tia Isabel, inayos ni Maria Clara ang kanyang sarili at nagkita sila ni Ibarra sa bulwagan. Kapwa sila masaya ng magkatinginan. Nagpunta ang dalawa sa azotea upang makapagsarili at umiwas sa alikabok. Nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa kanilang nararamdaman, sinumpaan at nakaraan. Binanggit din nila ang mga alaala at bagay na ibinigay nila sa isa't isa, gaya ng dahon ng sambong at ang sulat ni Ibarra. Nabasa ni Maria Clara ang sulat na nagsasabing layunin ni Don Rafael na pag-aralin si Ibarra sa ibang bansa upang makapaglingkod ng maayos sa kanilang bayan. Naalala naman ni Ibarra na kinabukasan ay undas at nagpaalam na siya upang asikasuhin ang mga kailangan niyang gawin. Si Maria Clara ay hindi napigilan ang pagluha dahil sa pangungulila sa kanyang minamahal. Sinabihan siya ng kanyang ama na ipagtulos si Ibarra ng 2 kandila at ialay ito sa santo ng manlalakbay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikapitong kabanata. Nagpunta sina Maria Clara at Tia Isabel sa simbahan at pagkatapos ay nagkanya-kanya ng gawain. Abala si Maria Clara sa pananahi habang hinihintay si Ibarra. Dumating si Ibarra at nagkita silang dalawa ni Maria Clara. Ang kanilang pagkikita ay puno ng pananabik at pagmamahal. Nag-usap sina Ibarra at Maria Clara sa azotea kung saan binalikan nila ang mga alaala ng kanilang kabataan at mga sinumpaang pangako sa isa't isa. Binasa ni Maria Clara ang sulat ni Ibarra na nagsasaad ng layunin ng kanyang ama na pag-aralin siya sa Europa upang maglingkod ng mas mataas na kalidad sa bayan. Nagpaalam si Ibarra matapos maalala na bukas ay undas at marami siyang kailangang tapusin. Naluluha si Maria Clara sa kanilang paghihiwalay at sinabihan siya ng kanyang ama na ipagtulos ng kandila si Ibarra. Mga mahahalagang tauhan. Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago at Pia Alba. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Sa kabanatang ito, makikita ang kanyang pananabik at pagmamahal kay Ibarra. Sila'y nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sa azotea tungkol sa kanilang damdamin at mga alaala ng kanilang kabataan. Crisostomo Ibarra, ang binatang kagagaling lamang mula sa Europa. Siya ang kasintahan ni Maria Clara at sa kabanatang ito, bumisita siya upang makipagkita kay Maria Clara. Nagpaalam siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap dahil sa mga gawain na kailangan niyang tapusin. Tia Isabel, tiya ni Maria Clara na nag-alaga at gumagabay sa kanya. Siya ang nag-asikaso ng mga gawain sa bahay matapos ang hapunan noong nakaraang gabi. Siya rin ang tumulong kay Maria Clara na ayusin ang sarili bago ito makipagkita kay Ibarra. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara at isang mayamang negosyante. Sa kabanatang ito, abala siya sa pagbuklat ng mga kasulatan tungkol sa kanyang kabuhayan habang kausap si Maria Clara. Ipinakita rin niya ang kanyang malasakit sa anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo tungkol kay Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ikapitong kabanata ng nasabing nobela. Ang kwento ay naganap sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Karwahe, isang lumang uri ng sasakyan na hinila ng kabayo. Azotea, isang teres o veranda sa itaas ng isang bahay. Masinsinan, malalim o seryoso. Sumpaan, pangako o kontrata na ginawa sa isa't isa. Sambong, isang uri ng halaman sa Pilipinas na ginagamit sa tradisyonal na gamot. Pitaka,
isang maliit na lalagyan na ginagamit upang maglagay ng mga bagay tulad ng pera at mga dokumento. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagmamahal at pananabik sa isang minamahal ay nagpapalakas ng damdamin, ngunit maaaring magdala rin ng kalungkutan at pangungulila kapag sila'y nagkawalay. Ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ng kabataan at pag-usapan ng mga magkasintahan ang kanilang mga pangako ay nagpapalalim ng kanilang relasyon at pagmamahalan. Ang responsibilidad at mga gawain ay hindi maiiwasan, ngunit mahalaga ring bigyan ng oras ang mga mahal sa buhay, tulad ng ipinakita ni Ibarra sa kanyang pagkikita kay Maria Clara sa kabila ng kanyang abalang schedule. Ang mga pangako ng magulang, tulad ng layunin ni Don Rafael na pag-aralin si Ibarra sa Europa, ay nagpapakita ng pagmamahal at pagnanais na mapabuti ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang pagsasakripisyo para sa bayan, tulad ng ginawa ni Don Rafael na paghiwalay sa kanyang anak upang siya'y makapag-aral sa Europa, ay isang halimbawa ng pagmamahal sa sariling bayan at sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. At diyan nagtatapos ang ikapitong kabanata ng Noli Me Tangere, Ligawan sa Azotea. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.